Mr. Secretary, I'm very sorry for such a reasoning like that. Alam mo, I'm very sorry, sir. Also, sir, I'm very sorry too if you do not agree with me. But I respect your opinion, sir, and we will carry out our job as we deem fit, as we see. Mr. Chair, I said I am not expressing an opinion here. I am articulating the provision of law. You do not change the provision of law, Mr. Secretary. You may be disbarred from doing this. Pagkatapos sabihin ito ni Senator Marcoleta kay Secretary Remulla, Presidente ng Integrated Bar of the Philippines, sinupalpal si Marcoleta. Sino nga ba ang madidisbar? Ito guys, alam ko, marami na namang magagalit dito na DDS, no? Actually, Integrated Bar of the Philippines na ang nagsabi mismo. Ayan, no? Si President Alan Panolong. Yan, President ng IBP yan. Isa sa pinakamataas na may posisyon sa IBP. By the way guys, ang pinag-aawayan nila dito, yung argument nila is tungkol sa pagsauli ng mga diskaya sa ill-gotten wealth. Na ang sabi ni Remulla, bago sila mag-apply sa Witness Protection Program at makita yung sinseridad nila, ay dapat isauli muna nila yung mga nakaw na yaman, which is para sa akin tama, di ba? That is to preserve the resources of our country. Ito naman kay Marcoleta, syempre, laging pinagtatanggol ang diskaya. Ang sabi naman niya, bawal daw yun sa batas, pero pakinggan muna natin. Disbarred from doing this? Oh, anong sabi niya? Anong sabi niya, guys? You do not change the provision of law, Mr. Secretary. You may be disbarred from doing this. Ayun, you may be disbarred. I like mawawalan ka ng license, madidisbar ka, di ba? Sa IBP. So, tingnan nyo guys sino kaya madidisbar ngayon na sinabi ng mismong president ng IBP na ang tanong, kailangan ba talagang isauli ito? Video artist na mismo, GMA News Online. Ayun GMA News Online. Ito sabi ng presidente ng Integrated Bar of the Philippines. Alam niyo ba sino kaya pwedeng madisbar sa kanilang dalawa, no? Na-apply siya bilang isang testigo sa isang kaso. Requirement to ba, Atty. Panolong, na magsoli ng ari-arian daw, no, nung testigo para matanggap siyang state witness? Opo, meron po tayong tinatawag na Memorandum of Agreement na i-execute. Supposing po. Ayan, di ba? Klarong-klaro Kung sinabi ko sa iyo na may senador na nagbanta ng disbarment laban sa mismong Justice Secretary, maniniwala ka ba? Pero teka lang, hindi pa yan ang pinakamalaking pasabog dahil pagkatapos ng pensyonadong banggaan nila, may dumating na bagong boses at doon mas lalong kumulo ang usapan. Sa isang mainit na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control anomalies, nagkaroon ng matinding sagutan si Senator Rodante Marcoleta at DOJ Secretary Crispin Remulla. Sabi pa ni Remulla, restitution is not required by law but morally right and expected of us. But sa akin ko kasi, hindi lang po batas na nagdidictate dito. It's also what is morally right, what is expected of us. Yan po kasi kahit hindi nilagay sa batas, mga given po yan sa ating lipunan. Kaya sumiklab si Senator Marcoleta. Papaano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Wala pang findings, huwag mong babaguhin ang batas. Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano i-restitute on how it can be restituted? Nag-a-apply pa lang eh. Huwag po ninyong babaguhin ang requisite ng batas, Mr. Secretary. I thought nung dumating ka dito, nagkaintindihan na tayo eh. Pwede ba yung ganito? I respect your opinion, sir. But it is not my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, sir. But I am operating... The arbiter sir, is the law. Sir? May I speak, sir? Yes, you are I'm operating from the vantage point of the reason behind the law, sir. We can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. So that is the principle behind all of these things that we are talking about now. Mr. Secretary, restitution will come after. It cannot be. Sir, it can come before or after, sir. It can come before. You cite the law that it come before. Wala nga po sa batas eh. Huwag po ninyong babaguhin ang batas, Mr. Secretary. We are operating on a unique set of facts, and we are all of these matters are being evaluated because the gravity of this financial crime cannot be underestimated, and that the more assets that we're able to preserve at the outset, the better for our country, sir. At dito pumasok ang linya na nagpasyak sa lahat. You may be disbarred from doing this. Mr. Secretary, I'm very sorry for such a reasoning like that. Alam mo, nakikinig I'm very sorry, sir. Bansa. Also, sir, I'm very sorry too if you do not agree with me. But I respect your opinion, sir, and we will carry out our job as we deem fit, as we see. Mr. Chair, I said I am not expressing an opinion here. I am articulating the provision of law. You do not change the provision of law, Mr. Secretary. You may be disbarred from doing this. Pero hindi pa tapos ang eksena dahil kinabukasan. Dahil sa ilang mga panahon, pumasok sa eksena si Atty. Alan Panalong, President ng Integrated Bar of the Philippines. At guess what? Sinupalpal si Marcoleta. Sabi niya, malinaw sa Section 5 ng Republic Act 6981 ang Witness Protection, Security and Benefit Act na bago bigyan ng proteksyon ang isang tao, dapat muna siyang sumunod sa legal obligations at civil judgments laban sa kanya.
yung witness na mag-provide po ng kung ano man, magsasaoli. Kasi yun ho yung sinasabi ni Senator Marcoleta, wala daw talaga, pinipilit niya. Pero ang sinasabi naman ho ng ilang mga timbulalo natin dito nakikinig, meron daw Section 5 of Republic Act 6981. Yun po ba yun? Yes. Yung state witness po, ito po yung pagtanggap sa isang witness bilang isang testigo sa isang kaso. So meron pong criteria po itong, may criteria po ang batas natin para ang isang testigo ay mag-qualify as a state witness. Ngayon po, yung Witness Protection Program, ito po yung protection program na siyang magpapatupad doon sa pribilehiyo na ibibigay doon sa natanggap na state witness. Therefore, kung pera ng bayan ang hawak mo na galing sa anomalya, dapat mo itong isauli bilang sinyalis ng good faith bago ka tanggapin bilang witness. Hindi lang yan, ipinaliwanag pa ni Panulong ang konsepto ng unjust enrichment sa Civil Code, Artikulo 22 at 23. Kung tumanggap ka ng pera na hindi mo karapatan, dapat mo itong isauli. Requirement to ba, Attorney Panulong, na magsoli ng ari-arian daw nung testigo para matanggap siyang state witness? Kasi isa po sa mga criteria pag nag-apply po ng isang tao bilang isang state witness, meron po tayong tinatawag na Memorandum of Agreement na i-execute. Supposing po that nag-qualify siya doon bilang isang state witness. So, ano po yung legal obligations? Kung makikita natin yung mga sinususpect na kasama dito sa scam na to, ay marami po sa kanila ang nagsiamina na kung saan sila ay may partisipasyon doon sa kickback. In fact, meron pong mga allegations na kung saan na sila ay talagang tumanggap ng pera. So bilang sinseridad, para po ma-operationalize yung kanilang pagiging state witness, kailangan po nilang isauli kung ano man yung because that is an obligation under the law. Okay. So marami pong interplaying principles involved nito. Isa na po dyan yung the principle of unjust enrichment. Ibig sabihin, kumita ka, nag-enjoy ka ng isang benepisyo na hindi naman karapat-dapat dahil ito ay isang tulad nga ng hindi tumugma sa sweldo mo, ganun. Yes. So kinakailangan mong isauli yun. Pero teka, hindi lang siya ang nagsalita. May isa pang legal expert, si Attorney Joseph Noel Strada, na nagsabing, bago ka gawing witness, dapat ipakita mo ang sincerity. Otherwise, baka ginagamit mo lang ang batas para iligtas ang sarili mo habang nanatili ang perang ninakaw. Therefore, lalong tumibay ang posisyon ni Remulla. Kailangan talaga ng restitution bilang moral na requirement para sa hustisya. Pero ito ang nakaka-excite. Sino kaya ang masusunod? Si Marcoleta ba na kumakapit sa letra ng batas, o si Remulla at ang IBP na tumatayo sa diwa ng batas? Pero paano kung ang usaping ito umabot sa Supreme Court? Paano kung may mag-file ng disbarment case laban mismo sa isa sa kanila? Sino kaya ang unang madadapa? Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, makikita natin dito ang sabi ng Kawikaan 21 verse 3. Ang paggawa ng matuwid at ng katarungan ay kalugod-lugod sa Panginoon, higit kaysa handog. Mga kaibigan, ang tunay na hustisya ay galing sa ating Panginoon Diyos. Oo, kailangan natin ng batas, pero higit sa lahat kailangan natin ang ating Panginoon Jesus. Siya lang ang makapaglilinis ng puso natin at makakapagbigay ng tunay na kapayapaan kahit sa gitna ng iskandalo. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, salamat po sa iyong hustisya at sa iyong awa. Linisin niyo po ang aming puso. Turuan niyo po kaming maging tapat at gumawa ng tama. Tulungan niyo po kaming ipaglaban ang katotohanan at manalig na ang hustisya mo ay laging mananaig. Tunay nga po, Panginoong Diyos, nang dahil sa kamatayan ng aming Panginoon Kristo sa krus, ang hustisya at ang grasya mo at ang iyong pong awa ay nagkaisa dahil sa ginawa ng aming Panginoon Jesus. Salamat po, Panginoon Diyos, sa inyong pong pag-ibig sa amin at pag-iingat sa amin. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa lahat po ng inyong kabutihan sa amin. Salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin at salamat po sa paglilinis sa amin sa lahat ng aming mga pagkakasala at pagkukulang, sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon, bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF, at ito ay nasa limited lamang na panahon.
Kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng librong ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.